Check, check. Sound. Test. Hindi naman yata importante itong... Ito kasi maingay. Nade-detect ng mga sound system amplifiers yung mga internet. Yun. So, ayun, pakita ko lang po itong pumapalo. Yan, para nakikita nyo. So dun tayo sa sa notes natin kasi wala kayong nakikita. Hands-on yung Ang source, ito po yung source. Yan. Sa bawat scenes, ito po 'yon. Sa loob ng scene, may source. Ayan, gantong-ganto lang din po sa pero medyo mas lang po sa Prism. So, kunyari, ito pong camera ko. Yan, sa scene, ito yung scene. Kunyari, for example, kunyari, imagine na lang po natin, live stream tayo. Event po natin ngayon is Code of Worship logo. Ito muna, yung nag-run, parang prayer revival. And then, papasok na yung stage. Then, boom. Yan. Tapos, multi-camera setup. Bang. Kunwari lang. Yan. Tapos next. Yan. Kunwari lang. So, scenes po ang tawag dito. Ganon din po yan sa OBS. Yung source naman po, sa bawat scene may source. For example, dito po ako sa, yung camera na yon. Ito po yung source niya, no? Yan. Pinapatay po natin. Yan. Actually, marami pa tayong pwedeng ilagay dyan. Depende sa creativity mo or naiisip mo. Pero so far, ito po yung naka-add sa akin. Yung ASD. Nakikita nyo ba? Oh, ang liit pala. Yan. Ito pong ASD na to. Yan. So, sa bawat scene, may source. Depende na po yung sa creativity nyo kung paano nyo pagaganayin yung lalagyan yung scenes natin. Paano nyo pagagandahin. Sa scenario po namin, sa scenario ko, naglagay lang po ako dyan ng watermark. Kita nyo po sa taas, may maliit. Ang liit. Malilinaw naman mata nyo. Ayan, may watermark na maliit dyan. So, example, itong looking for the phone, ayan yung image. And then yung yung lyrics natin, nandyan lang yan. Yan. Kunyari, imagine natin lumalabas dyan. Yan. Tapos, ito sa source po, ayan, marami tayong pwedeng pagpilian. So, dami. Abutin tayo ng 4 p.m. So, ayan. Yan, marami pong source na pwedeng ilagay dyan. Ayan. Siguro, pwede natin i-take home na lang itong mga ito. Ayan. Yan po yung sa OBS or Prism din. Ayan. So sa akin, ang nakalagay dyan, ito kasi, yan, itong camera sa likod, ay browser yan. Ayaw kasing gumana ng video capture device. Ito yung video capture device. Yan, ay gumana. So, ginawa kong browser, yung Video Ninja. Sana nag-gets nyo. Via website lang siya. Itong link lang na to, ayan, yan link na yan, nagbigay lang ng link yung phone na yon, kinuha ko dito, basta may internet, gumagana siya. Ayun. Ganun siya kalupit. So, ayun. Then naman, sa watermark, naglagay lang tayo dyan ng logo. Ito yung logo namin. Yan. And then, pinlace lang natin dun sa gilid na yon. Depende lang nga lang po yan sa creativity nyo kung paano nyo pagaganda yung live stream nyo. Pero more sa amin po, as much as possible, logo lang po dyan sa taas para ma-appreciate ng viewers. Ma-appreciate ng viewers yung ganda nung camera nyo kahit pixelated tong nakalagay dito. Ayan. So, yon. And then, may makikita, scenes, source. Sa loob ng scene, may mga sources. Bahala na kayo dyan. And then, may pumapalo dito. Ano ba itong pumapalo nito? Guys, itong pumapalo na to ay napaka-importante. Okay? So, makikita nyo dyan, yan. Pumapalo-palo siyang ganyan. So, ang goal natin dito sa meter na to ay hanggat maaari, pumapalo siya ng red. Sabi nila yung red, over na daw yon. Hindi po over. Kasi ang red po ay tumataginting lang yan na negative 10 SPL, negative 5. Ang sige po, bigyan ko po yun ng Kung may narinig na kayong video reel sa Facebook nyo, na tingin po kayo dun sa notes natin. Meron po ako nilagay dyan para alam nyo po yung SPL. Ayun, no? Lagay po doon, good SPL, consistent negative 10 to negative 5 dB. Bakit ko po ba sinabi yan? Kasi, kapag bumaba ka na ng negative 10 dB, mahina na po yan sa cellphone.
yan na po yung nagla-livestream kayo, gaganon mo na yung cellphone mo sa tenga mo. Okay? So ngayon, yung red po na yan, wala lang po nakalagay na number, pero tumataginting po yan na -10 to -5. So dapat si Soundtech with the help of the people behind this live stream, dapat ma-monitor niya yung peak na yan. So dahil naka-house mix kayo, house mix, walang control dyan what do you call that? Walang control dyan si Kuyang Soundman, si live stream ang mag-adjust. Paano i-adjust ni live stream yan? Somewhere behind these 3 dots, may 3 dots din po sa OBS, then filters. Lalabas yung filters. Ako, lagi ko lang nililitaw yung filter na yan para madali kong i-gain. Bakit dito ako mag-volume? Yan, humihina na po siya, di ba? Bakit ako dito mag-volume kesa dito? Pwede naman dito. Ang ina-adjust po kasi natin is yung gain, hindi po yung volume. Naalala niyo po sa mixer? Kasi pag volume po in-adjust natin dyan, basag na po yung signal na pumapasok doon, hindi nyo po napapansin. Ayun, yun po yung pinaka-explanation kung bakit dito tayo nag-gain. Yan, filter, gain, dito tayo. So ngayon, for example, imagine nyo, nagbabanda. Great God, whoa, whoa. Tapos yan, okay, pumapalo ng red, di ba? Paano pag speaking na lang? Hihina pa yan. So ngayon, ang mensahe po natin sa ngayong araw na to, so dapat ma-maintain mo lang lagi na red yan. Wag naman yung, paano ko ba mapapakita? Wag naman masyado yung nagngangalit na, hey, one. Ay, sorry naan ko to. Papakita ko lang po sa inyo. Check. Hindi nga pala pwede. Check. 1, 2, 2. Hindi possible. Test. Okay. Ang inaan ko na lang ay yung speaker. Okay po. Ano tayo? Dun sa red lang po tayo, ha? Pakita ko lang po. Makikita nyo din po sa OBS to eh. Check. 1, 2. Yung parang nagngangalit na siya dyan. Hey. Wag po ganyan ha. Kasi ano po tunog dyan sa phone nyo or cellphone or earphones, basag na po yan. So dapat parang naglalaro lang siyang ganyan. Hey, 1, 2, 2. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero yung ganyan, basag na po yan. Okay po tayo? Okay po. Bakit ko po tinuturo yung sa volume part? Bakit ko po tinuturo sa volume part? Napakahalaga po niyan sa mensahe ng Diyos. Imagine nyo na lang, kung dito sa... Lagyan ko na ng hihingal ako. Imagine nyo na lang po, dito tayo sa house. Ang goal nga natin, di ba? To enhance the clarity, marinig marinig ng tao yung salita ng Diyos. Syempre, ganun din sa live stream. Paano maririnig ng tao yung salita ng Diyos kung mahina? Okay po? Get the point? So, let us maintain the red. Kung natatakot ka, siguro gitna ng yellow, sige. Pero talaga sabi ko po sa inyo, ang pinakamalakas na is the red part. Huwag lang talagang aabot sa part na nagwawal-wal na siyang ganyan. Yan. Okay po? So, that's the SPL. Hands-on, mamaya po. Okay. Social media na po tayo. Social media. Okay po. Okay na ba ako dito? Balik ko na po muna yung PowerPoint. Kasi malag po sa part ko. Ayan. Alright. Sige. Ano na po tayo? Social media. Naalala ko lang. Di ba na nag-call to create? Kasi ang technical po talaga, napakalawak niyan. Kaya, paumanhin po, medyo mahaba po yung natin. Kwento lang naman. Sharing, ganon. Type group. Nung call to create, nag-open si Kuya Anton mismo. Yung nag-seminar ng audio. Parang konsensya talaga siya kasi EQ lang yung naturo niya. EQ yung tinuro niya kung naka-attend po kayo. EQ, high pass filter, boost
kung nakatin kayo. Pero kung gusto nyo pala nung session na yun, may recording yata ako nung 2 session. Di ba, breakout yon. Bigyan ko po si ma'am ng para mapanood nyo ng Pero nung nagturo talaga si Kuya Anton about audio lang talagang nakakonsensya siya kasi EQ lang naturo niya. Kasi napaka-technical po talaga ng napakalawak ba, kumbaga. So, kwento lang yun. Pero totoo. So, na po tayo? Mali yata yung Roman numeral ko, pero 11. Tama lang pala. 11. Social media and management and content creation. Ang core strategy po natin core strategy or main strategy po natin or parang mga dapat natin panatilihin pagdating sa social media is hindi po nawawala yung consistency. Kapag ikaw content creator or may napag-usapan na po kayo sa team na content, ito maganda to. Monday, post tayo nung ang tawag po namin doon, takeaway layout Picture, may rema, yan. Kapag decide na kayo, okay, Monday, labas natin. Pero, balik natin sa team. Uy, sure ba kayo, Monday, kaya nyo labas yan? Always, 6 p.m. May ganun pa. Kasi, ang goal nga natin, consistency. Kasi, pag ang isang post, actually, kahit nga kahit nga yung, paano ba? For example, ang isang tindahan, minsan, paiba-iba siya ng bukas. Babalikan ba siya ng tao? Hindi. Maghanap na lang siya ng ibang tindahan kasi, minsan bukas, minsan sasara, di ba? Mapapaganong ka. Ganon din sa social media. Another thing, may tinatawag pong algorithm. Pag na-detect ni Facebook or kung platform gamit mo na inactive ka, hindi ka masyadong i-up ni FB. Kaya hanggat maaari, consistent ka dun sa ginagawa mo. Pera na lang kung mataas na yung followers mo. Okay? Nakita nyo naman yun, no? Yung mga famous vloggers na isang post lang nila, 100, 400. Kasi sikat na sila. Tayo, medyo mababa pa naman tayo Actually, ang goal ko dati na followers is matalo si Green Hills, pero imposible. Green Hills yun, Pastor Joey. Isang live stream lang nun, palong-palo talaga 1K At isa pang gusto namin, kasi pangit naman kasi ng term, talunin Pero yung talaga, Tondo East. Ano yun? Nakita nyo yun? JL Tondo East, ang live stream nila, don't watch lang everyday, Monday to Saturday ba? Monday to Saturday, 1K, palong-palo, consistent. Ang late lang ng church nun Oo, kung makita mo sa live stream, obserbahan mo, stage lang, may camera, 1K, palong-palo, talo yung worldwide. Hindi naman nagdo-don't watch kasi yung worldwide Wala, kwento lang po, pero totoo. Yan. Purpose over trend. Follow trends if they fit your message. May mga trending po, viral, pwede po natin gayahin yon. Pero kung papatok yun or match yun dun sa team natin. For example, may tema yung church natin. Not worldwide, pero yung local church. Kung fit naman yun, sige, go lang naman. Kunyari, sino ba yung nag-gymnastic? Carlos Yulo. Maraming gumaya doon, di ba? Yung tatakbo siyang ganyan. Walang problema doon. Walang problema. Pero ito lang yung payo ko po doon. Dapat updated talaga kayo sa social media. Pag may nakita na kayong trend na ganun, gawin nyo na agad. Mag-edit nyo na, post nyo na agad. Pero wait lang pala, sorry for that. Kasi nag-update na ngayon si Facebook na kung sino man yung nangongopya ng content, medyo ida-down nila yung reach. Kaya medyo mapapasubo pala tayong content creator ngayon. Hindi na tayo basta-basta na download natin yung gawa ng iba, ipopost, i-edit natin, ipopost. Let's see Let's see sa update ni Facebook. Pero nag-update sila, ganun na daw. Pag nire-upload or nakikita nilang nire-repost lang yung content, ay mababa yung reach niya. Ewan ko nabutan nyo yun or napapanood nyo yun. Nung dati pa na medyo mabait pa si Facebook, pag tumingin ka sa mga videos, wala pang reel nun, videos, ang daming movies, yung, parang doon, yung, basta mga movie videos na makakatch ka talaga, pero hindi full yung video, parang ganon. So, ang dami nun dati. Bakit may mga ganon? May mga, kasi, may mga, para lang aware din kayo, may mga, nangyari si ate, yun yung business niya. Yung magpo-post siya ng viral, and then, makikita yun ng mga tao,
Ang gagawin, manonood, magre-react, mag-follow. Tendency, yung page na yon ibibenta nila. Yun lang yung purpose nila. Binibenta yung page, for short. Yung mga ganun po. Kumikita naman po sila. Ang galing nga nun eh. Pero ngayon, parang di na yun obra. Kasi nga, nagbago na ng policy si Facebook. Pero buti nakaabot sila. Kasi yung mga followers nila, easy 100K, easy 50. Ngayon, binibenta nila yon sa mga businessman. Para gagawin lang, pag binenta, papalitan lang anong pangalan ng business mo. Jollibee? Jollibee. Ganun. For awareness lang po. Kasi yung mga secular na technique, ganyan, pwede natin apply doon sa church natin eh. Kasi social media, pares lang naman tayo ng platform, pwede natin gayahin. Gaya-gaya, ganyan. Quality over quantity, avoid clutter, aim for meaningful content. Wag tayong basta-basta post na ng post. Medyo pag-isipan natin yung ating mga content. Wag po tayo yung may maisip lang ay post agad. Pero it depends. Minsan kasi sa una talaga, like mga beginner pa tayong content creator, may time na kailangan natin mag-try. So, doon sa pagtatry natin na yon, doon natin maaaral kung anong gusto ng mga followers natin. Gets nyo? Kasi may mga ganyan eh. Parang ang Socmed kasi para lang yan business. For example, ang business ko ay Jollibee. Ang binibenta ko ay chicken. Chicken Joy, spaghetti with yung kinain natin. 'Di ba? Ngayon, parang ganyan din sa parang ganyan din po sa, dito, ganyan din po sa social media. Pag may pinost po tayo, aabangan lang din po yan ng tao. Check. 1, 2. 2. Yan. Aabangan lang din po yan ng tao. Kaya, yon. Wag po tayong magpo-post ng mga, pero it depends to you. Ayun nga po, sabi ko, kami po kasi sa page namin, medyo naaral namin ng tao. Based lang naman yun sa experience for the past. Pero ang tagal eh. Pero ituturo ko na lang sa inyo to kasi na-experience na namin. Para ma-experience nyo din. Parang, sorry. Medyo na. So, namin sa mga followers namin, naaral namin, ang gusto ng mga followers namin ay posting ng picture tuwing alas 6. Pag alas 6 ng umaga, pag nag-post kami ng album picture nung talaga, nagbubusin 100. Matik 100, 8 a.m. pa lang. Ay, hindi, 10 a.m. 6 a.m. pinost, 10 a.m. 100 likes agad. Parang yun yung nagustuhan nung Nagigets nyo po yung point ko. Sa mga videos naman, pag videos, papasok na tayo sa time, pero time ng posting eh. Pero mamaya pa yon. Alam ko. Sa mga videos naman, better pinopost yan mga gabi. Mga alas 6, ganyan. Bakit po? Lagi nyong iisipin, yung mismong kayo din, or yung manonood ng post nyo. Kailan ba, ganito mag-isip, kailan ba hawak ng mga followers ko or ng mga Facebook user yung cellphone nila? Gets nyo? Kailan ba kayo nag-open ng Facebook? Kapag bored kayo. Kapag kayo sa jeep, sasakay kayo ng bus, open Facebook. Mga anong oras yon? Uwian. Gets? Kaya dun po yung best posting kasi nandun yung activity ng mga Facebook users. Okay pa? Next is content calendar. Pag meeting po tayo ng mga media team and then gawa tayo ng content calendar. Ang payo ko lang, okay lang, sige, sa una, hindi kasi talaga kaya. Ang manpower natin, alam na natin, di ba? Pero let's do our best to do it. Actually, may mga lapses na kami simula na naging election. Grabe kasi talaga yung pagod po. Pero it's okay, ganun talaga. Ang Lord naman ay nagbibigay ng second chance. Ayan. So, ayun, if your media team, nakapag-decide na po kayo ng team nyo for the content, I suggest lang na maging consistent. Para yun yung abangan ng tao. Ay, kunyari ako, attendee nyo po ako sa, Plaridel. Ay, oo, abangan ko yung picture ko. More on mga attendee, inaabangan yung mga picture nila eh. Nagiginanin nyo ba yan? Inaabangan yung picture. Ay, Monday, magpo-post yan. Abangan na nila. So tendency, bakit po ba natin kailangan i-please? Actually, ganun na nga papunta dun eh. Bakit kailangan natin i-please yung mga followers natin? Yun nga, para dumami yung reach ng page natin. Okay? Para maabot natin sila. Yun kasi yung algorithm ni Facebook. The more na active ka, the more na gusto ng mga followers mo yung content mo, the more na mas marami kang reach. Yan. Tinuturo ko lang po yung algorithm ni Facebook. So, ayun.
Use content calendar. Gawa po tayo ng calendar. Monday, take away layout. O, bahinga muna content. Hindi kaya eh. Wednesday, post tayo ng video testimony. Ayun. Thursday, ano naman tayo? Actually, ito yung favorite na content ko na lang. Favorite content ko. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-reach kami ng 100K. Gulat ako. 100K likes. Praise and worship. Praise and worship. Ang ano nun, patok pa nun is yung kanta na praise. Pangit pa nung video nun. Parang cellphone recording lang. Pero mabit ko pa kami ng 100K. 100K likes. Gulat kami, ha? 100K likes? Mag-140 yata na. 140K. And then mataas din yung views. And then anong nangyari sa page namin nun? Bakit ko po kinikwento? Anong nangyari sa page namin nun? From, siguro sabihin natin lang, I'm not sure eh, pero 14K, naging tumalon siya ng 23K followers. 14K to 23K followers with that just videos. Sabi ko, ako po yung nag-edit eh. Ako po yung nag-edit. Hindi ko po pinagmamayabang, napaka-low quality lang nun. Ang in-edit ko lang yung ano nun. Sabi ko, habang in-edit ko, POV ko, ilalabas ko po ba to? Kasi parang pangit naman. Pero parang inudyukan talaga ako ng Lord na, sige, push natin to. Gawa edit, multi-track recording, yung live na, i-sync natin yung audio, video, multi-track recording, edit, then post. And then 1 week ata or 2 weeks, yun, nakita na namin 100K, and then tumaas yung followers. So tendency, anong effect nung pagtaas ng followers? Pag nag-live po kami, syempre may dami ng followers, magna-notif yun sa mga followers, syempre. So, pag nag-live kami, hindi ko naman sinasabi mataas ang viewers, pero marami nagre-response. Kumbaga, ganun na yung reach ng page namin. I'm just setting an example kung ano po yung ibig sabihin nun. So, ngayon po, ang reach ng page namin, meron kaming Hong Kong po, Dubai, Kuwait, mga international po eh. So, ayun, ganun po yung after effect po nung paggawa natin ng mga content. Kaya kung sino man po media team dito, wag po kayong manghinawa. Sa bawat edit nyo, sa bawat puyat nyo, sa bawat pag-isip nyo ng content kahit mahirap, i-push nyo lang po yan. Hanggat kinoconvict kayo ng Lord. Kasi mamaya, yung ginawa nyong content, nabasa yan ni ate na nasa jeep, ni manong driver na kailangan ng touch, kailangan ng inspiration, ay ma-inspire natin sila. Baka maiyak pa ako. So, ayun. Feel free to use din po all social media platforms, Twitter, YouTube, hanggat kaya ng powers nyo. Kasi malapit na po dumating ang Lord, hanggat kaya po natin nag-preach no? Hanggat kaya po natin ipalawig yung salita ng Diyos through the social media, gawin po natin. Hanggat kaya ng powers natin. Kung hindi natin kaya dahil busy tayo, let's delegate. Real post. Ano tong real post? Okay. Totoong post. Real post. Yun nga po kasi nagbabase Facebook. Dapat daw po ay tunay na post na. Hindi na siya yung parang copyright lang, gaya-gaya. And then, kapag daw hindi, sabi ni FB, kapag yung caption mo ay hindi tugma sa content mo, kasi may nagaganon copy-paste lang caption, tapos nagvo-viral. Another thing pa nga, kung makita nyo dito yung hashtag Yung sabi ni Facebook kapag napakaraming hashtag, yung sabi, wag nagvo-vlog kayo, ganun ba kayo? Ano yun? Hashtag beach, hashtag summer, hashtag gets nyo. Sabi ni Facebook, i-lower niya na yung reach doon. Kaya doon sa suggestion ko dito talaga, based on my experience, our experience, hanggat hindi siya special events hindi kami po nag-hashtag. Pero kayo, i-observe nyo rin po sa inyo Observe nyo rin po sa inyo kasi upon our observation, pag nag-hashtag po kami, parang limited lang yung ganun. Makikita nyo po yun sa insights Once you posted with hashtag, and once you posted without hashtag, and check the insights bot. Ganun lang po, mag-compare. Wala namang problema kung mag-experiment ka dyan or what. For you to learn as content creator, and for you to know your followers kung anong gusto nila. Be updated on the platforms. Ayun, yun na nga po yun. Yung sinabi ko po sa inyong algorithm. Parang ano lang yan. Creators, ano yata yun? Basta, nag-notif lang po yun sa akin. Creator something. Page po yun na Facebook And then, ayun.
Kaya po ako updated doon sa algorithm ni Facebook na yon. Actually, sige, sharean ko po kayo ng ano doon. Bakit po ginawa ni Facebook yon? Para sa mga ano talaga, nagsisipag, nagpupuyat na content creator. Kasi for example, sa kanta lang, di ba? Bakit may mga copyrighted music? Ako yung gumawa ng Gento. Na issue yun, di ba? Ako gumawa ng Gento, pinaghirapan namin yan, pinagpuyatan namin yan, binanda namin yan, tapos gagamitin mo lang. Ganon kagalit yung Gento, di ba? Yung artist nila. Ganon lang din sa content creation. Once sinakaw mo yung content, parang Gento na lang din yun. Kawawa naman po yung artist. Pero ginagawa din namin yun. Pero lesson learned, and dahil nga, naglo-lower siya ng reach. Respond to every comment. Ayan, maganda din po itong respond every comment. Kasi po, pag na-detect na isa sa algorithm po ni Facebook, no, nag-post ka, syempre, nag-post ka ng parang shoutout, no. Naglagay po tayo dyan ng example content shoutout, yung parang 5, 4, 3, 2, 1. Ano yun? God bless, KKB Plaridel, reel yun 1 minute reel, for example. Tapos nag-gera kayo sa comment box, i-up po yun ni Facebook. Gets po? The more na may nagwawalwalan doon sa comment box, i-up po yun ni Facebook. If you want to go viral the post, like promotions, ano po bang event dito? For example, ito po, yung ano ba to? MDN something empowerment nyo. If ever pinost nyo yan lang, just an example, magkagulo po kayo sa comment box, i-up po yan ni Facebook. And marami po yun makakakita. Tag speakers, musician, or team members. Ayun, sabi dito, tag nyo daw yung speakers kung kaya nyo pa. Kung kaya natin. Track post performance, yon. Check the insights po ng mga post natin so we can compare. Tama ba na mag-post tayo ng Monday, gantong oras? Tama ba tayo na mag-post ng Thursday, gantong oras? If good or not, doon tayo mag-improve. Best time to post contents, ayan. 6 sa amin po, 6 a.m., pictures. Yung pictures na yon, nakita ko po, nag-stock po ako sa inyo. 6 a.m., nag-album din ko. Nag-album, tama po yon. Kasi po, ganito po ang benefits ng album. Marami po nagpo-post ng pictures na hindi naka-album. So tendency, if you want to go back on the past, alam niyo naman yun, mga mga Gen Z ba tawag doon? Ayan. If you want to go back to the past, you just scroll the album. Pero pag hindi mo yun in-album, kalkalin mo yung timeline mo. Gets niyo ba? So, alam nyo na yan. Don't mind your timeline. Just post to reach more and you have... okay. Don't mind your timeline kasi yung iba... Pero kayo, depende sa inyo. Kasi yung iba, minamind nila masyado. Iniintindi nila masyado yung... Ganun yung timeline. Parang ang gulo naman ng timeline natin. Ganyan. Bakit ganito, ganyan. For me na nagtuturo po sa inyo, it's not hindi naman yun importante. Sige, hindi naman sa hindi importante pero para nga din maging active, ma-up ka ni Facebook, kailangan mo maging active. So hindi mo talaga masusunod na maging organized ka. Minsan ito lang yung singit na oras mo, neto mo lang talaga mapopost yan, parang ganon. So, ayun. Kasi ang goal mo nga naman is to reach more viewers. So you need to post. Best example ko po dito, na hindi naman tayo ganun, is the news network. ABS-CBN News, GMA News, kalat ng timeline nila, no, pag inopen mo. Pero tingnan mo naman yung mga viral post nila. Pero, ganito, sa mga news network, makikita nyo po doon yung mga boom contents, di ba? It depends kasi doon sa content na gusto ng mga tao. So, ayun, alam nyo na kung ano mag-boom ng content. Di naman po ka taga-GL Plaridel. Pero, maglalagay po tayong mga suggestion, yung content types dun sa dulo. Kung ano maganda pong i-post. Because you are detected as active. Yun, active. But again, aim for meaningful content. Huwag po tayong post ng post. Dapat po meaningful. Ayun, mandito naman yung sa content type. So, mga tools na po ito. Hindi po tayo malalayo dito. Meta Business Suite. Ang gamit po natin kapag PC and cellphone. Sa mga hindi po alam na may pang cellphone, kasi di ba pag Facebook pong ginamit natin, recta post agad. Pero pag
may application din po yun sa cellphone, Meta. Ang gamit ni Meta, app, pwede nyo i-download. Nakakapag-schedule ko kayo doon, kahit cellphone lang. Ganun po siya kalupit. Pero meron din naman po sa PC, alam nyo na rin po yan. Pero sa phone, baka hindi nyo po alam, kasi syempre, nasa biyahe kayo, ay, ako pala naka-assign sa takeaway layout. Sige, i-schedule ko na. Kaso wala akong PC. Meta app po ang solusyon. Okay? Pwede po mag-schedule doon. Schedule, kasi for example, you have the content na, no? You have the content na. You have the content calendar nga po kanina. So Monday, MWF na lang. MWF, ikaw naka-assign for this week ha. I-upload mo na. Kasi tao lang tayo, makakalimutan, right? Hindi tayo magiging consistent dyan sa pag-post ng 666. So you need to schedule it. Kumbaga, edit mo na before that week and schedule mo na agad. Kasi for me, 100% alam na natin yan, makakalimutan mo yan. Canva. Tools management is next is Canva. May mga nagpo-Photoshop po ba dito? Si ma'am. Ako, sanay ako, pero hindi ko po masyadong kasi yung dami ko nun. Tas malag din yung ko. Kaya, ang ginagamit ko ngayon ay Canva. Pero go lang. If you can Photoshop, it's okay. Kasi Photoshop po kasi is from scratch eh. Sa Canva, bakit maganda ang Canva? Kasi may mga templates na po doon. If you want easy made quick made na content, go for Canva. Pero it depends to your media team ha. Depends naman yun. I'm just suggesting here kung ano yung bet nyo. Kasi hindi ko naman kilala ang Jel Plaridel. I'm just here to suggest and to teach you po. CapCut, bakit? Alam nyo na yan kung bakit ganyan ang ko po. Pero you can go for Premiere, DaVinci, whatever you want. Pero CapCut is, for me, medyo lighten po yung niya. Mabilis, mas bilis siya kumbaga. And then yung plan niya mababa. Kaya niya rin yung mga nagtataka ako dun eh. Natutuwa ako dun sa yung mga nagsasubtitle. Yung nagta-take away. Yan, nag-teach si Pastor. 59 seconds reel. Ba't ang galing naman ka ako? Kung hindi mo pa alam yung auto-caption alam niyo na ba yung auto-caption? Kung hindi niyo pa alam yung auto-caption gagawin niyo kasi sa timeline. If hindi niyo alam yung auto-caption, mano-mano. Nagigets niyo po yan? Mano-mano, mahanga ako. Grabe, sabi ko, grabe, ang galing naman itong editor nito. Mano-mano. Nakita ko bigla, first time ko ginagawa, hala, grabe, isang click lang pala to. Ayun. So, yun lang naman yung kwento doon. Kasi, bakit po, napanood ko lang din po sa isang nanonood po kasi tayo ng mga tutorial din. Paano mo ma-engage yung mga yung viewers mo. So, you will use parang something twist dun sa video mo para pansinin. May mga ganun po kasi. May tinatawag din silang first 3 seconds. Kunyari, gagawa ka ng video, first 3 seconds, para mag-go mo na, sige, that word na lang, mag-go mo na mapanood ng 100% sure ng viewers yung video mo, 3 seconds rule. The first 3 seconds, dapat good yung content or mapapa-amaze mo sila doon. Kapag lumagpas yung 3 seconds, nang hindi mo sila na-amaze doon, scroll up na. Gets? Ganon din kayo sa TikTok, alam niyo yan. So, 3 seconds rule po. Kapag nag-edit tayo ng video, hanggat kaya, within the 3 seconds, sige, 5 seconds, dapat ma-retain niyo yung ng viewers nyo. May mga ginagamit sila, parang hook shot, ganyan. Yung parang may mag-zoom na ganon. Ano kasi yun eh? Eye-catching, ganyan. Yun yung mga videos na yun. Bigyan ko kayo ng yung mga ginagawa nila, yung, ba yun? Ayun nga, yung parang i-slide tapos magpapahalandusay, mga ganon. Nagawa kasi nila yung 3 seconds, Kaso yun nga, parang kumuha na lang sila ng copyright yung nabanggit ko kanina na ayun. Pero try nyo pa din, baka umubra pa. Kasi wala pa naman ako nababalitaan na ng opya na bumaba yung reach. Pero try. Ayun na! Sino po dito nahirapan sa caption? Wala naman? Ay, matatalino kayo. Sige, hindi ko na ito ituturo. Okay po. ChatGPT po.
Sa amin po Santa Maria, dahil kulang din po kami ng manpower, marami na po rin sa amin ng college, marami din po sa amin ang nag-work. More on, sabi ko, sige, meron naman tayong, secret lang to meron naman tayo, kasi talaga nung nag-worldwide kami. Bulacan Star yata yun. Kami po nag-softfit. Hawak po namin yung Nation Building. Alala niya, Nation Building, nag-post tayo sa Bulacan Star. Kami po yung behind doon, sila Sherlyn din po ata, tsaka si Ate Jerry yun. Tapos may isang editor doon, binash kami. Uy, wag niyong sanayin sarili niya nagcha-chat GPT. Okay, sige. Yung bago namin training, mangyak-ngyak siya, kuya, ayaw mo mag-chat GPT. Sige, gawa ka na lang nako, kaya mo naman yan. Ganun lang. Pero for me, chat GPT is very helpful for everyone. Yes, totoo naman na ChatGPT is parang parang nakakabobo na. Sabi lang, kasi instead na gamitin mo yung brain cells mo, bakit i-chat GPT mo pa? Ha? Ikaw kaya gumawa ng caption, 10 days countdown. Bigay mo sa akin in just 1 hour. Di ba? Ganun lang kasi yun eh. Pero, yun nga lang, habang nag-chat GPT tayo, siguro, mag-learn din tayo sa mga words na ginagamit ng chat GPT. Sanay naman na kayo mag-command sa chat GPT? Wow, ang galing kuya. Sanay naman na, no? Yes. YouTube. Bakit po may tools na YouTube dito? Kasi yung pagkukuha na natin ng music. May mga Envato Music din po ata eh. Pero, ang pinaka-kinukuhanan lang din po namin ng pang-SDE, yung normal na SDE, hindi yung bonggang SDE. Kasi yung mga bonggang SDE is nagbabayad po kami. Yung talagang, yung may team talaga. Tapos, kasi yung music na ginagamit talaga nila may bayad eh. Pero it depends kung may makuha ka sa YouTube na parang suspense cinematic talaga. Pero pinakamalapit talaga na lang, pang reel lang, 59 seconds. Bakit 59 seconds? Diba sabi ni FB 1 minute. Sa reel baka kasi lumagpas ng konti, diba? At least may 59. May 1 second allowance ka. Balik ako sa YouTube. Ayun. YouTube po yung pinakamalapit na napakadaling kuhanan ng non-copyright music. Tools. Idagdag ko po dito yung additional hard drive. Kung kayo po ay desidido na sa paggawa ng content creator, content, magandaan na rin po kayo ng file storage. Kasi hindi po biro na sige, gawa tayo content. Hindi po biro na yung materials nyo, kuhanin mo dito, nandun sa email ni ganito, nasa messenger ni ganito. Gets? Mas maganda po, nasa isang PC siya, and then naka-organize na po doon lahat ng mga materials nyo. Ang tawag po doon ay archiving, para hindi na rin kayo mahirapan. Kasi po, ayun, nabanggit ko na nga po. Proper file management, yun na nga po yung archiving. Naglagay po ako dito ng format, baka po makatulong. Sa akin po, ang hindi ko po mapapakita yung file namin nandun sa pero, for example, lahat ng mga take shots po ng imagine nyo na lang po, sorry. Ang mga sinashot po ng photographer, videographer, ang parang social na mami, wow, photographer, videographer na, hindi po. Ito lang gamit namin photog ngayon. Nasira po kasi yung mamali namin. Video, yung GoPro po namin. Yun lang. Pero hindi naman kami lagi nag-i-edit kasi nga hindi namin matutukan. Sa dami po ng activities namin. Kahit yung, sa pastor namin, daming activities. Pero yun, lagi lang kami nag-i-stock. Bakit? Baka kasi bigla ang ganito, gamitin. Yun nga, nagkataon, nag-lunch yung pastor namin ng parang teaching materials yata. So, tendency, nakakuha agad tayo ng materials coming from the other event na nakakatulong doon sa video na yon. Parang ganon. Ganon po yung... Minsan kasi, mapapaisip tayo, may mga files na kala natin, hindi natin kailangan, pero kailangan natin. Mga gulo. Alam nyo kung saan nyo pagtatanto yan? Pag anniversary na. Talaga naranasan ko po yun kasi ako po takbuhan ng chats ng pastor, kaya alam ko po lahat. So Jasper, kalkalin mo nga yung pictures ng first anniversary natin hanggang 13th anniversary. Hindi ko kaya yun. Napadpad lang naman ako sa church natin, sa isip-isip ko lang.
7th year anniversary. Nasaan yung 1st to 6? Actually, yung 7th and 8th, 9 ay hindi pa yata yun naka-archive eh. Hindi pa yun naka-archive. Bakit? Hindi pa natin alam yung teaching na to eh. Pero glory to God, na-aral po natin and na-apply. Yan, honestly, nakoruptan na kami ng 2 terabyte hard drives. So, super, uy, anak ka, sabi ng Lord, anak ka, 5 hard drive na nakorrupt, baka hindi ka pa matuto, di ba? Dami nun, guys. Pero, kalimutan na natin yon at wag lang sabihin kay pastor. Sa inyo ko lang sinabi yon. So, archiving na tayo. Format ng archiving, meron lang po ako dyan, photographer, videographer, may isa lang po ako dyan folder ng documentation. Sa loob po nun, may folder doon ng, yun, YYMMDD. Ano yung sabihin nun? Yung folder name sa loob ay year, month, day. So, meaning 25. Kunyari, yan, nag-photography tayo dito, nag-videography. Sa loob ng documentation folder, gawa ka ng folder na, suggestion lang po ito, gawa ka ng folder na 250517. Bakit WHS? Dapat month seminar lalagay natin dyan. Okay po? Then, may folder ka na. Sa loob ng folder na yon, di ko na nalagay, lagay mo dyan yung, kayo bahala magpangalan. Nakalagay dyan yung raw folder, yung napilian na. Bakit may napilian na? Opo, pinipilian po mga picture. Pagka-shot po ng photographer, hindi po yan basta-basta pagka-shot ng photographer, yun na po yun. Pinipilian po natin. Sa mga hindi lang po nakakaalam. Tapos, nakiwalay po ang clips. Clips po. Yan. Clips. Ayun. Tapos another na ginagawa ko po, ito po yung suggestion lang. Clips, export. Export meaning, yung na Lightroom na. Kung alam nyo po yung Lightroom. Yan. To enhance the quality of the picture and to put watermark or the logo of your church. Lightroom. So, nakita ko naman po sa page nyo, consistent po kayo sa bawat Sunday service nyo. Pero natutunan ko lang po kasi din sa mga news network natin, kaya sila nag-up talaga yung reach. Talagang, hindi naman, pero bumabawi kami. Gadakibot ng church post nyo. Pero yung talagang totoo Kasi alam mo alam niyo yung mga vloggers, PBB. Okay, sige, PBB tayo. Di ba inaabangan niyo po yun? So sa bawat hindi. Sige po, break lang muna. Sa bawat kibot po ng PBB, nakaabang po tayo, no? Ganon din po sana ang mangyari sa church natin. Sa bawat kibot ng church natin, nakapost po tayo, ganyan. Kumbaga kasi nagigets niyo po ba ako? Bakit po ganun na lang yung pagtingin ng tao sa PBB? Kasi may nangyayari doon. May nabibless doon. For example lang, in a church way. May napagpapala doon. May umiiyak doon. May gumagaling doon. Ano pa ba? Ang daming tao doon. Marami na pagpapala doon. What if gawin din natin yung parang PBB style sa page ng JL Plaridel? Agree? Wala. Kayo na bahala doon. I'm just teaching. Kasi po, kami pong ni girlfriend, mahilig po kami manood ng PBB pag... Okay lang po. Mahilig po kami manood ng PBB kasi yun na lang po yung banding namin sa likod ng mga pagod sa maghapon. So, ba't ba ako napunta doon? Ayun. Kumbaga, ganun lang po yung... Hindi. Alam ko na kung bakit ako napunta doon. May guest sila. Si Ma'am Charo ba yan? Uy, Ma'am Charo? Ayan, Ma'am Charo and Ding Dong. Ayan. Bakit? Ito, Multimedia Arts Network ako. Bakit may pumuntang Ding Dong dyan? Hinatsit pa dun sa confession room. Kabisado yun. Hinatsit dun sa confession room. Multimedia Arts Network ako. Kumbaga dapat ganun din yung kumbaga observer tayo eh. Yung pala, may biglang doon, may pinromote na movie. Gets nyo? Ginagawa nilang promotional something yung PBB kasi nakatutok na po doon yung mga tao. What if, try natin sa church natin. Getting the idea? Personally and honestly, ganun lang po ako matuto. Pero, because of the lack of manpower, hindi ko masyado ma-execute
Slight lang. Pero hanggat kaya natin i-push yung kaya natin, sabi ko nga po kanina, malapit na po dumating ang Lord, let us push through. Ayun. Pero buti nga po, nagkakaroon ng revival sa no? Sa US. Nag-worship doon yung Hala, nasa na tayo? Content types na, no? Hey, hands-on na tayo at uwian na. 10 minutes na lang daw ako. Content types, verse of the day, yan. Napapanood nyo po yung stories ng Jail Worldwide? Actually, BOTD po yun eh. Wala, naalala ko lang. Kasi netong last week, nabigyan tayo ng opportunity. Actually, ang daming nga revision nun. 7 days BOTD, May 10 to 16. May 10 to 17, Jail Santa Maria po yung naka-assign. Na-delay lang po kami ng isang araw. So yun, example po yun ng BOTD reel. 10 seconds lang po yung binigay sa atin na ni media, Jail Media. Ayun, share ko lang, verse of the day. Event highlights, yun, yung ginagawa lang po natin every Sunday, yung posting natin naka-album. Nag-stock po kasi tayo, and in-stock ko rin po kayo. Joke lang. Si ma'am lang na-stock ko, hindi ko pa kayo kilala. So, ayun, event highlights. Okay lang po, medyo may lang ako dun sa yung album posting natin. Wala, nababurden lang din kasi ako. And kayo naman din bahala kung nyo. Napansin ko lang po dun sa sa album posting natin, okay lang na konti ang pictures, pero mapakita sana kung yung pinaka-highlights nung pinaka-nangyari that time. And then, ma-improve pa ni photographer yung lightings nung pastor natin. Pastor yan eh. Kasi, ganito guys. Based sa mga quotes na narinig ko, isa sa larawan ng church or imahe ng church, sino? Si pastor. Kailangan palagan natin yung mukha niya, yung image niya. Magkakilala naman tayo. If ever may pagkalaki yung tiyan niya, itago natin. If ever may mga poker face or gandahan natin, kausapin natin si photographer, ipula siya dito. So, yon. And then, sa album posting kasi, or sa picture posting kasi, we have, first five pictures, gets? First 5 pictures po. Dapat yung 5 na yon, it reflects dun sa nangyari nung Sunday na yun. Or yung pinaka-highlight, or nagpapahiwatig siya dun sa nangyari dun sa buong Sunday na yon, or event na yon, or empowerment. So, I suggest, una po is yung dami ng tao. Yung parang wide shot. Kasi impact po talaga yon. Pag yun, ay grabe, ang daming umada sa Jail Plaridel. Attend na rin kaya ako dito. Oo, may ganun po talaga. Kasi, may mga tao na ayaw umattend kasi konti lang naman umattend dito. Okay? What if makita yun ng tao na marami tayo? Yun? Kung hindi, man naman tayo, nakakaintindi. If ever konti yung tao, dugain natin. Camera angle po. Okay? Don't be stressed na kaya ba to ng ano ba to? DSLR, ay sorry po. DSLR lang ba may kaya nito? Mirrorless lang? Hindi, kaya lang ng normal na cellphone yun. Okay po? Sige, wag muna tayo mag-Lightroom. First 5 pictures muna yung priority natin. Next is yung ganda ng mukha, yung kapugian. Kapugian ng pastor natin. Wala naman tayong girl na pastor ngayon dito. Meron pa. Ayun, if ever po na nagturo din po yung girl na pastor natin, ay isama din po natin sa post. Sa amin po, 3 po yung service namin. If 3 po magkakaiba yung nagturo, medyo obligado po ilabas yung tatlong mukha na yon sa first 5 pictures. 1, 2, 3, 3. 3 po yung service eh. Nalilito na eh. And then, yung siguro, yung pang-5 is na lang, something highlights nangyari. Siguro iyakan, luhuran. Yung picture na magdi-describe doon sa service na pag nakita yun ng tao, alam mo yun, mabibless sila. Ganon. First 5 pictures. Sige, isa lang nagturo. Tanggalin mo na yun. O sige, pastor, something, ayun, yung 3, iwanan mo na yun doon sa something kung ano man yung nag-highlight doon sa iyakan nga,
Ano ba? Altar call. Altar call? Kung kayang shotan ni after posting na tayo, kung na-shotan ni photographer yung biglang tumba, ay, lilihans no? Biglang tumba na ganyan, naku, napakasarap nun sa nagigets niyo po yung point ko? Ganun po ang sana ang mga posting natin. Saan ko po ito natutunan? Sa worldwide. Mga po nila. Kasi po talagang doon. Ay, hindi. Actually, hindi tinuro sa atin literally yung pinaka-potog eh. Actually, doon ako natututo kasi doon, pag PRM, nandun po tayo sa media room nila. So, yung dinedirection nung mismong camera, yung punta ka doon naglilay hands. Kasi yun talaga yung impact sa tao eh. Doon nabibless yung mga tao sa mga, yung na talaga. Yung bubuwal-buwal na talaga. Tsaka marami nakataas na, nakaka-bless po yan. Basta lahat na nakaka-bless na miraculous, supernatural, yun po yung first 5 pictures. Huwag kalimutan yung dami, tsaka yung preacher. The rest 3 sa inyo na. And then, sige po, last na talaga. First 5 pictures, ito naman, turo ng pastor namin, Pastora Kay. Kasi, dati siyang MIS and Region 1. Dati siyang Region 1 and then Region 1 and Bulacan Sar Pastor siya. Former. Tendency, documentation is very important. So, dahil pastor namin siya, kami ngayon ang dinidigdig sa documentation. So, sa bawat kibot or, sorry tayo naman to, minsan napapahiya siya dahil wala siyang ganito, ako yung nakakarinig. Kami yung nakakarinig. So, tendency, sige, lesson learned to, we produce this shot. Okay? For example, nagkaroon ng event. Sabihin natin Sunday service din, maraming tumayong pastor dyan. May nakalimutan kang isang pastor na hindi mo na shatan. Magtago ka na. Ganon. Ganon siya ka-importante. Yun lang yung punto ko. Yun lang po yung punto ko. Ganon siya ka-importante. Oo, talaga. Hindi ko alam gagawin ko pag ganon po crucial talaga ang picture. Buti na lang, wala nang ganon masyado sa Pero, ayun. Buti nga, pag nagpapagawa sila ng mga videos, hindi ako nag-reply. Kasi mahirap talaga. Mahirap sumuong. Mahirap sumuong. Sa atin lang to. Asa na tayo? Hala. Worship moments. Ayan. If, kunyari, worship moments, paano po ba to? Andiyan naman yung 10, no? Uy, nasa setup walkthrough ka pa lang. Ay, hindi. Nasa notes naman yan. Sige. May notes naman kayo. Nasa na? Worship moments. Okay. Anong kanta ng praise and worship? Ayun, yun lang gawin yung background. Hanggat maaari, gawin nyo lang instrumental. Instrumental, tapos clip-clip lang. Clip lang umiiyak, clip lang ng tumba. Kahit picture or video kung kaya. Yun po yung worship moments. Ganito po, may naalala po ako, copyright. Paano nagka-copyright si Facebook tsaka si YouTube? Alam nyo ba na makaka-copyright yung in-upload mong video sa magitan lang na kamukhang-kamukha yon ng melody ng original. Alam niyo po yung melody? Goodness of God. Kung ganun-ganun yung, kahit tinugtog nyo copyrighted na yon. Gets? Mga banda? Okay. Kumbaga lang, I'm just teaching po kung paano nyo po maiwasan yung mga copyright. Because, parang ngayon yata, sige, banggitin ko na rin po, monetization. Marami na pong Facebook content creator ngayon ang umaangal or nanulungkot dahil nawala na yung monetization nila. Isa po sa mga mali nilang nagawa is either may mga melody or nakuha silang sound effects, for example, sa ibang videos na ginamit nila. And then, yun nga, hindi po totoo or may something do sa videos nila. Testimony videos, napakalakas po nito. Pero, I suggest po sana gawin nating reel. Ganito po, if you post video, makikita yan ng tao. Pero ang pinakapatok po ngayon na ina-up ni Facebook is reel. Yun nga lang, i-brainstorm mo na mapalabas mo yan ng 15-9 seconds lang. Okay po? Weekly encouragement, devotional post. Siguro kay pastor to or bahala kayo. Weekly encouragement, something may magsasalita lang. Sermon snippets, sermon snippets, yung
parang nagpe-preach si pastor. Alam nyo, sa panahon ngayon, yung mga ganyan, hindi na pwede yan. Okay, alam nyo na yun. Bible quiz. Mga ano na to, creative post na. Behind the scene, if you want to, sa amin po, medyo active po kami sa behind the scene post. Unang purpose po namin is to have memories on our own part. And second, to teach others, to encourage others. Kasi nakita ko nga lang din kanina, or sa amin din, man po yung medyo, parang konti lang yung nagko-commit. Hindi naman sa konti tayo. Marami may gusto dyan. Pero yung nagko-commit, talagang dance. Kasi yun yung regular eh. Pero, by posting behind the scenes, we encourage them na, ay, ganito pala kaganda. Kaganda sa man. Hindi lang pala pagsayaw ang hindi lang pala okay lang. Hindi lang pagsayaw pala ang maganda, pagkanta, pagsayaw, kundi pagmaman. Dahil nakaupo ka lang, may libre kang soft drinks, may pandesal ka din. Okay. Copy. Celebrate people. Ayun po, hanggat kaya pa ng power. Dito po sa may birthday, for short po ito, birthday, testimonies, team shoutouts. Dito po sa birthday po tayo mag-focus. Congratulations, happy birthday. Meron po kami naka-assign na isang tao. Siya lang po yung binabatuhan namin, uy, birthday ni ano. And then, para hindi kami mahirapan, we use Canva template po. Palit-palit na lang ng picture and name. Alright, di ba? So, ang caption namin, hindi na ChatGPT. As is na lang, palitan mo lang name. Kasi ang pinag-uusapan na natin dito, yung time mo eh. Time mo as edit, time nung birthday post na yan. Kasi birthday yan eh. Talagang hindi walang schedule yan. Alam nga namang mag-birthday ka, bukas mo pa i-post, ngayon birthday mo. Okay po? Parang news kasi yan. Pag napanis na, wala nang dating. Okay. Testimonies, parang meron na yung kanina. Team shoutouts, yung sabi ko nga, kay KB Santa Maria, for Jesus, amen. Woo! Marami din po nabibless doon. If ever wala lang kayo maisip, sige, tayo lang to. Wala tayong maisip na content. Kung ano lang clip na meron dyan, i-recycle natin. Use question of the day or prayer prompts in stories. Ano yun? Ayan, last church activities, happenings. Yun, sabi ko nga po, we can post real time yung mga happenings ng church natin. And alam niyo na yan. So, hands-on tayo? Kaya pa? Yung i-hands-on ko lang naman if ever, yung yung virtual sound mixing lang. Pero totoo, sino po may tanong sa live streaming? Sanay na kayo mag-live producer, mag-go live sa YouTube. For example, mag-YouTube na rin kayo. Pre-sim pala, no? Hindi ko na sabi po. Di ba si OBS, isang platform lang yung kaya niyang ibuga, di ba? Isang social media lang. Pinagmamalaki ko po sa inyo, si Pre-sim po, kahit 10, 5 live streaming platform, diretso, kaya po niya. Yun nga lang, magpo-producer ka. Live producer. Open ka na live producer, kukuha ka ng stream key doon, papatayin mo yung something doon, ayun. Ganun nga lang, pero kaya niya 5. Pero hindi magbabago yung performance nung kasi siya na bahala Sa OBS kasi, may tinatawag na multiple output RTMP ang tawag. Pwede doon mag-live kasi isa, YouTube, start mo. Pero kakain siya ng GPU power. So, Pre-sim po hindi. Sorry pinromote ko si Pre-sim. Isa yun. Sino? For me, halos parehas lang po eh. Halos parehas. Opo, parehas lang po. Halos parehas lang po siya. And natuwa lang po talaga ako dun sa Kasi sa OBS, wala pong makikitang source dun sa gilid eh. Sa po ay meron po kayong tanong dito? Or pakita ko po ulit?